Bukod sa taas presyo ng gasolina dahil sa dagdag buwis na pinataw ng train law, problema rin daw ng mga UV Express ang nagmahal ng mga spare parts at gulong. Kaya dumagdag na rin sila sa mga jeepney at transport network companies na humiling ng dagdag pamasahe. Doblehin ang kasalukuyang 2 pisong singil kada kilometro ang hiling sa LTFRB ng Code X. Samahan ng mga drivers at operator ng UV Express, tricycle at airport taxis. Dumating na po ang pagkakataon ng panahon na sukdulan ang hindi na namin kayang i-shoulder ang pagtaas ng gasolina, ang pagtaas ng mga bagong pasasakyan, ng mga spare parts, at ang traffic po. Sa akin, hindi maganda yun. Kasi, siyempre, doble. Nasakay pa rin po ba kayo ng UV Express? Malabang hindi na. Ano na pong alternatibo nyo? Marami naman eh. Pwedeng Uber. Nagtatrabaho kami. Kawawa naman kami. Dodoble din expense namin sa transportation. Hihilingin din nila ang dagdag 2 piso sa pamasahe sa tricycle. Habang hinihintay naman ang mapagkakasundo ang petisyon sa dagdag pamasahe ng Federation of Airport Taxi Operators. Sa March 6, diringgin ng LTFRB ang petisyon ng Code X. Apektado na rin ang mga negosyo tulad ng mga panaderya na gumagamit ng LPG. Pero ang isang ito, paliliitin na lang daw ang binibentang pandesal. Tila natunaw na rin daw ang kinita ng mga sorbetero sa Ilocos Norte dahil sa hanggang 5 pisong dagdag presyo sa sinusupply sa kanilang ice cream. Nagmahal na raw ang asukal, gatas at nyog ng mga sangkap ng sorbetes. Nahihirapan kami boss kasi may apekto naman yung pagtaas ng bibilihan. Mas magastos na delivery dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang domino effect ng train. Pero sabi ng DTI, maliit naman na bahagi ng produksyon ng krudo na ginagamit sa delivery. Kaya dapat saluhin na ito ng mga negosyante. May dagdag take-home pay naman ang maraming nagtatrabaho dahil sa bawas buwis, bagamat di pa malinaw kung sapat sa dagdag presyo ng mga bilihin. Pero paano ang mga dati ng walang tax kaya pareho ang take-home pay tulad ng mga minimum wage earner? Mas maganda yun. Dagdag din yun. Mahal na yung bilihin ngayon. Okay. Yung panggas lang ng motor, mahal na eh. Gusto ng TUCP na bigyan sila ng 500 pisong voucher na pwede lang ipambili ng mga pangunahing bilihin. Dapat yung mga manggagawa, hindi sila maiiwan, hindi sila masasagasaan ng train. Meron din planong 2 pisong subsidy ang gobyerno. Pero para lang yan sa mga pinakamahihirap nating kababayan na nasa ilalim ng Conditional Cash Transfer Program o Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Hindi kasama mga may trabaho na pero minimum wage lang ang kita. Walang problema sa Labor Department pero depende raw kung aprubahan ito ng Economic Secretaries partikular ng DBM. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.